Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 3, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 4, verse 38 to 44. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakausapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkakasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na si Jesus, pagkagaling na sa sinagoga, siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Ang una niyang pinagaling, yung biyanan ni Simon Pedro. Nilapitan niya, hinawakan at agad gumaling. Namabalitaan ng mga tao, dinala rin nila yung mga kaibigan nilang may sakit kay Jesus. Si Jesus naman, isa-isa niyang hinawakan at pinagaling. At kahit maraming tao ang naghahanap sa kanya, nagpasya pa rin siyang magpatuloy sa kanyang misyon na ipangaral ang mabuting balita sa iba't ibang bayan dahil yon ang dahilan kung ba't siya sinugo ng Ama. Dito sa gospel na ito, dito natin makikita ang dalawang bagay. Una, si Jesus ay malapit at personal na nakikipag-ugnayan sa tao. Hindi siya natatakot na lumapit sa may sakit. Hindi siya natatakot na hawakan ang mga ito at ginamot niya ang mga ito. Parang sinasabi niya, hindi ka nag-iisa. Alam niyo po, maraming mga may sakit ang nakikinig sa ating audio gospel. Ito rin yung paalala sa iyo. Sa gospel na ito, I want you to think and close your eyes na hinahawakan ni Jesus ang iyong kamay. At ito ang gusto niyang sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa. You are not alone on this fight. Whether you are fighting for a cancer, whether you are fighting for your hypertension, for your stroke, parang feeling mo pabigat ka, parang feeling mo wala ng pag-asa. Sa gospel ngayon, pinapaalala ni Jesus, hindi ka nag-iisa. Pangalawa, kahit maraming taong humawak at kumapit sa Kanya, hindi siya nawala ng direksyon. Ito yung maganda kay Jesus. Yung mga tao, Panginoon, dumito ka na lang. Hindi nawala yung kanyang sense of direction. Anong sabi niya? Alam niya ang kanyang misyon. At makikita rin natin yung response ng mga pinagaling ni Jesus. Kagaya ng biyanan. Nung pagkagaling ng biyanan, alam niyo kung anong ginawa? Pinagsilbihan kagad ang Panginoon. Sana ay ganito rin ang makita sa ating buhay. Pinagagaling ka ng Diyos. Pinababangon ka ng Diyos para pagsilbihan siya. Sa buhay natin ngayon, ganito rin. Minsan inuubos tayo ng maraming pangangailangan. Maraming kailangan gawin. Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad. Parang lahat
gusto sa atin dumulog, lahat gusto tayong lapitan. At minsan nakakalimutan natin na kung ano ba talaga ang pinaka-mission natin. Pero tulad ni Jesus, mahalaga na lagi tayong bumabalik sa Diyos dahil siya ang nagbibigay linaw at direksyon sa ating buhay. Maaring sa mga panahong ito, marami kang pinagkakaabalahan bukod sa mga may sakit mong kamag-anak, kaibigan, kapamilya, naghahanap buhay. Pero ang tawag din sa atin ng gospel ngayon, let's review and go back to our mission. Bumalik tayo rito. Kaya ngayong araw na to, ang hamon sa atin, sa gitna ng dami ng ating gawain, pagnilayan natin, ano ba talaga ang misyon natin? Manalangin tayo, at special na panalangin din, yung gusto nating i-extend sa ating mga kapatid na may sakit na nakikinig ngayon. Lord, maraming salamat sa iyong malasakit, sa iyong pagmamahal. Hawakan mo yung kamay ng mga may sakit naming nakikinig sa aming lumalim at mamunga. Gospel reflection. Pahintulutan mong maibalik yung kanilang lakas. Nang isang araw, bumalik sila sa iyo, kagaya ng biyanan ni Pedro, maglingkod sa iyo. Turuan mo rin yung mga nag-aalaga. Turuan mo kaming lahat na maging tulad mo. Handang lumapit at damayin ang mga may pinagdadaanan. Palakasin mo rin kami na huwag mawala sa amin ang tunay na misyon bilang mga alagad mo. Naway maging daluyan kami ng kagalingan at pag-asa ng iba. Amen. Ikaw ba ay napagaling ng ating audio gospel na ito? Napagaang ba ang iyong kalooban? I-share din natin yung reflection na ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga ka-group chat, sa mga naisip nyo may sakit. Hayaan natin ang salita ng Diyos ay makarating at makapagpagaling sa mas maraming tao. Lagi nating tatandaan, buhay ang salita ng Diyos, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.